Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Ang kwento ay uusad sa likod na bahagi ng hari ng Ron. Ito ang kasalukuyang namumuno ng buong kaharian, si Crienes Alron. Mayroon itong 3 asawa, kabilang na ang kasalukuyang reyna na si Lynes Beriet, kasama ang 2 pa nitong maharlikang kalaguyo, sina Alice at Anisha. Ang ikalawang kalaguyo ng hari, si Alice ay ang masugid na taga-suporta ng Reyna Lynes. Ang unang kalaguyo namang si Anisha ay walang sinusuportahang hanay, dahil ito ay neutral lang at walang kung sinong kinakampihan. Kaya malayo at ilag ito palagi sa 2. Sina Baris at Winley ang mga anak ni Anisha, kaya kapatid ang mga ito ni Davy ngunit magkaiba sila ng mga ina. Humingi ng pasensya si Baris kay Davy, lalo na sa kapilyahang idinulot ng pagdating nito. Agad namang napasquat at naiwasan ni Baris ang mabilis na pagsipa ni Winley sa ulo nito. Ginawa iyon ni Winley dahil ipinaglalaban nito na si Baris ang nagpupumilit kanina napuntahan nila ang silid ng prinsipe, ngayon ay parabang si Winley pa ang pilyang miss na miss si Davy. Pagkatapos noon ay nagsimula ng magsagutan ang kambal. Parabang normal na lang sa mga ito ang mag-away at magsigawan ng walang nagpapatalo. Napahawak si Amy sa prinsipe at tinanong kung maayos lang ba ito. Ganoon pala ang mga kapatid ni Davy, lumaki na nga ang mga ito. Maging ang agwat ng minuto nang isilang ang kambal ay sinimulan na nilang pagtalunan. Ani Winley ay mas matanda lang naman si Baris sa kanya ng 5 minuto kaya huwag daw itong magmalaki. Para kay Davy, bata pa ang mga ito. Normal lang yon. Naalala niya ang 2 anak ni Lynes Beriet, sina Carlos at Ben Edes. Ang mga iyon ay hindi tulad ng kambal. At iyon ang maganda sa kambal, na pagsasabihan at sumusunod sa ipinag-uutos ni Davy. Kaya masasabi niyang malapit siya sa mga ito. Lumapit si Davy sa kambal at inawat sa kapinagsabihan. Natatawa naman si Winley kay Baris habang naruroon sa gitna ng mga ito ang kuya nilang si Davy. Nang kumalma na ang silid ng prinsipe dahil sa pagdating ng kambal, sama-sama na silang naupo at nagtsaa. 6 na taon na nang lumipas nang muli silang magkita-kita. Kwento ni Baris na ipinadala raw silang 2 ni Winley sa isang lugar na malayo sa kaharian ng Macometo si Davy. Sumagot naman ang prinsipe na nabalitaan nga raw nito ang tungkol doon. 8 taong gulang lang sina Baris at Winley noong araw na nakoma si Davy. Masyado pang bata ang mga ito noon. Ano na lang kung may nangyari sa mga ito nang walang kalaban-laban. Isa pa, ang ina ng kambal, ang maharlikang kalaguyong si Anisha, ang una nitong anak na si Tana ay ipinadala rin sa ibang kaharian na plano ni Lynes Beriet. Wala itong nagawa, kahit man lang protektahan ang kambal mula sa may itim na balak ng reyna sa mga ito. Ano at ano paman, wala pa rin silang magagawa. Malapad na ngumiti si Davy sa harap ng kambal, hinahawaan niya ng kasiyahan ang mga ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito kung nagkita-kita na ba raw sila ng hari. Sumagot si Baris na silid ng hari ang una nilang pinuntahan ni Winley bago dumiretso sa kanya. Kinumusta ni Davy ang hari sa kanila. Sinagot siya ni Baris na maayos naman ang lagay ng hari, medyo pagod lang daw ito nang dumating sila. Tila ba nagulat si Winley dahil para bang hindi pa nakikita ni Davy ang ama niyang hari. Gulat ang umukit sa mukha ni Winley. Sumagot ang prinsipe nang hindi pa, ngunit makikita rin daw niya ang hari balang araw. Nang ibahin ni Baris ang usapan, bigla nitong pinuntirya ang kondisyon ng palasyo. Marami ng sira at halatang hindi na napapanatili ng maayos. Pinaliwanagan naman sila ni Davy na mayroong mga tampulasang nilustay ang pera ng palasyo, ngunit masaya nitong ibinalita sa kambal na nahuli na ang mga huwad na ito at gagawin niya ang lahat upang maibalik ang ganda ng palasyo sa dati. Napahampas ng palad si Baris sa mesa sa gihil. Hindi daw yun maaari. Galit na galit si Baris nang malaman ang tungkol doon. Ani pa nito, nang gawin yon ng mga tampalasan ay bakit hindi ito na ipaalam agad sa hari.
Ito na ang magboboluntaryong puntahan ang hari upang maipahayag nito ang naging sitwasyon ng palasyo sa mga kamay ng mga huwad na ito. Kalmado lang si Davy na sinabi sa kapatid na hindi na kailangan at huwag na silang mag-abala pa para dito. Hindi yun matanggap ni Baris at gusto talagang ipaglaban upang mabigyan ang hustisya ang nangyaring katiwalian. Sa kabila ng gihil na kapatid, kalmanteng ngumiti si Davy saka ipinakita rito ang maamong mukha at iyon ang dahilan upang kumalma na rin si Baris dahil sa nangyari. Iwinika ng prinsipe sa kapatid na siya na ang mag-aasikaso sa nangyari, wala na itong dapat na alalahanin. Sa katiwaliang yon, doon na pagtanto ni Davy na imahinasyon lang niya ang dami ng taong nasa hanay niya. Ngunit ngayon, piling man ay alam niya kung sino talaga ang nariyan sa tabi niya. Iniba ni Davy ang usapan, napag-alaman niya ang tungkol sa talento ni Winley sa paggamit ng mahika. Dagdag ng prinsipe na nasurpresa siya nang malamang nasa artistic group ang prinsesa. Habang naghuhantahan ang kambal, nababanggit ng mga ito ang tungkol sa natanggap na partisipasyon at kwalipikasyon ng Continental Swordsmanship Competition. Napatigil si Davy nang marinig niya ang tungkol sa kompetisyon na iyon. Sa kalagitnaan ng pagtatalo ng dalawa, naitanong iyon ng prinsipe sa mga ito. Ano raw ba yung Continental Swordsmanship Competition? Bumuelo si Baris upang ipaliwanag ang tungkol sa kompetisyong iyon. Inilapag nito sa ibabaw ng mesa ang isang sobre na naglalaman ng paanyaya. Ipinadulas iyon ni Baris patungo sa kuya nitong si Davy. Inabot iyon ng prinsipe at binasa ang nakapaloob sa sulat. Ayon doon, ang kompetisyon na iyon ay ginaganap kada 5 taon. At ngayong taon, gaganapin iyon sa kaharian ng Polisti. Ang kompetisyon ay hinihimok ang lahat upang magkaisa ang bawat kontinente. Para iyong palaro, tulad ng Olympics. Kabilang din sa nilalaman ng sulat ang mga dadalo sa kompetisyon, tulad ng mga mersenaryo at mga mahaharlika, iba't ibang klase at antas ng mga tao. Naglakas loob na si Baris na hikayatin ang prinsipeng lahukan ang oportunidad na iyon. Hindi gaanong lumalabas si Davy ng palasyo, ito na siguro ang tamang pagkakataong sumali siya. Iwinika rin si Baris na naipakiusap na nito iyon sa hari. Sinalya ni Winley ang kambal. Abot-abot ang saya nitong sinabi kay Davy na magsabay na silang magpunta roon. Nakikinig lang ang prinsipe sa kambal. Ani Winley, ang kaharian ng Polisti ay tila ba syudad na napalilibutan ng katubigan, kaya natitiyak nitong maganda ang lugar na iyon na dapat nilang puntahan. Saad pa ni Winley, kung pakiramdam daw ni Davy na mahina pa siya, ang prinsesa na ang bahala sa kanya, bubuhatin siya nito kung kinakailangan. Pinagmasdan ni Davy ang liham na iyon. Pinag-iisipan na niya ang paglahok. Sa gitna noon, mayroon na namang pinagtatalunan ang kambal. Habi na yata ng mga ito ang laging mag-away. Pagkatapos ay natigilan ang mga ito at napalingon sa kuya nilang prinsipe. Payag ang prinsipe, lalahok ito sa kompetisyon. Sinabi ni Davy na hindi niya mahihindian ang kambal, kaya lalahok siya. Hindi inaasahan ng kambal yun kaya nagkatinginan ang mga ito habang kumikislap ang mga mata. Saka nagsusumigaw at nagbunyi ang mga ito sa saya. Pinagmasdan ni Davy ang kambal na nag-uusap. Natutuwa ang puso niyang makita ang mga ito sa silid niya. Tama nga si Baris, yun na ang pagkakataon ni Davy na lumabas ng palasyo at lumahok. Wala rin namang mawawala kung sasali siya. Kaya susubukan niya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi na rin masama yon kahit papaano. Paminsan-minsan, siguro dapat siyang magsaya sa mga pagdiriwang at kaganapang tulad ng swordsmanship competition. Iyon na rin ang naging dahilan upang maging excited si Davy sa mga mangyayari kapag nasa kaharian na siya ng Polisti at lumalahok sa kompetisyon. Sa silid ng hari, patak ng isinasali na tsaa sa tasa ang maririnig. Bumigkas ang isang baritonong boses ng hari, binigkas nito ang tungkol sa swordsmanship competition. Sumagot ang isang lalaki rito, si Bifes,
at sinabing maglalabing-4 na taong gulang na daw si Baris ngayong taon, at ito ay magiging isang ganap na binata na. Dagdag pa ni Beefes, malamang ay nag-uusap na daw ang magkapatid ngayon sa silid ng prinsipe tungkol sa kompetisyon. Kilala ni Beefes ang prinsipeng si Davy, at base sa naobserbahan nito noong nagkita sila, wala nang dapat ipag-alala ang hari sa prinsipe kung inaalala nito ang anak. Isa-isang tinukoy ni Beefes ang katangian ni Davy sa hari noong nagkita sila, sabi nito ay kalmado lang ang prinsipe at may kahangahangang pangunawa. Doon na rin napansin ng Grand Chamberlain ang paglaki at pagmature ng kaisipan ni Davy. Seryoso ang tono ng boses ng hari, sinabi nitong sapat na ba raw iyon dahil nagawang kilalanin ni Beefes ang katangiang iyon ng prinsipe. Tumango ang Grand Chamberlain sa hari. Suminghap ang hari dito. Kung gayon, dahil sa mga narinig, iyon ay bahagyang ikinalungkot ng hari. Sa silid ng prinsipe ay naroroon nakatayo ang litrato ng isang babae. Ang malaanghel at mayuming mukha ng isang babae na nakangiti. Nakatitig si Davy sa litratong iyon matapos linisin at itayo ng maayos. Kailan pa noong huli simula nang makita niyang ganoon na ulit kalinis at kaganda nagsilid niyang iyon. Pati ang puso niya ay gumagaan dahil doon. Ipinagpapasalamat ng prinsipe ang kahusayan at mabilis na aksyon ng Grand Chamberlain na si Beefes, kasama ang mga taong naninilbihan sa ilalim nito. At ang silid niya ay nagmumukha na talagang lugar na maibibilang sa isang palasyo. Nang pumasok si Amy roon ay napagsalikop ang mga palad nito sa pagkamangha sa nakikita sa loob ng silid ng prinsipe. Hindi ito makapaniwala na darating ang araw na mangyayari ang ganoon, na kulang na lang ay manggantab ang kabuuan ng silid sa sobrang linis at ayos ng bawat sulok. Maging ito kasi ay kabilang sa mga nag-ayos ng silid, ngunit pansin pa rin sa mukha ng tagapagsilbi na masaksihan ang ganda ng kwartong iyon. Iyon na rin siguro ang simula sa muling pagbalik ng dating palasyo. Dumating si Winley at agad na tinanong ang kuya nitong prinsipe kung handa na ba ang lahat, kung handa na ba siya. Tumango si Davy sa kapatid na prinsesa. Siniguro din niya kay Amy kung ang lahat ba ng gamit niya ay naimpake na. Sumagot si Amy na naihanda na nito ang lahat. May iniabot ang prinsipe sa tagapagsilbi na isang bote ng alak. Nagtaka ito, sinabi ni Davy rito na pakaingatan ni Amy iyon. Nagliwanag ang pinto nang lumabas sila sa silid na iyon. At sama-sama silang naglakad palabas, bakas ang ngiti, excitement at pag-asa sa kanilang mga mukha, patungo sa kaharian ng Polisti. Winawagayway ng hangin ang asul na bandera ng kaharian ng Ron, sumabog ang mga confetti sa ere bilang pagpupugay sa mga prinsipe at prinsesa. Ang Continental Swordsmanship Competition. Ang kompetisyon na ito ay napakalaki dahil kabilang dito ang partisipasyon ng bawat kaharian, kahanay ang pansin at impluwensya ng bawat kalahok. Umingay ang palasyo bilang pagpupugay. Ang partisipasyon ni Baris sa kompetisyon ay kasado na, kabilang naroon si Davy. Mabuti na lang at si Baris pa rin ang nakatanggap ng paanyaya kumpara kay Carlos na ikalawang prinsipe ng kaharian. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sumang-ayon ang reynang si Linus Berriet na si Baris ang at Davy ang lalahok sa kompetisyon. Hindi na nito ipinaglaban ang dalawa nitong anak na sina Carlos at Ben Edes. Nakapagtataka yon, may ipinaplano kaya ito? Naghihintay lang si Davy katabi ang tagapagsilbing si Amy sa pagdating ng hari upang mangpabuenas sa mga lalahok. Ilang sandali pa ay lumakas ang pagbati ng mga tao sa palasyo nang magsimulang maglakad, magpakita at iparamdam ang presensya ng hari. Ang kasalukuyang hari ng Ron ay si Crienes Al Ron. Kapansin-pansin dito ang seryoso at maautoridad nitong presensya, na normal na makikita at mararamdaman sa isang namumuno ng kaharian. Nagbaba ng tingin si Davy. Iyon ang kanyang ama. Iyon ang kauna-unahang beses na muli niyang makita ito ilang buwan nang magising siya. Halata naman sa hari na iniiwasan nito ang prinsipe. Nararamdaman iyon ni Davy.
Hindi man lang ito nagpakita o nagparamdam ng pag-aalala para sa kanya. Nagtungo ang hari kay Varys. Itinanong nito sa ikaapat na prinsipe kung mag-aalay ba ito ng katapangan ng loob para sa kompetisyon. Lumuhad si Varys bilang pagrespeto sa hari, saka sumagot ito ng oo at sinisigurado nito na mairerepresenta ni Varys ang kaharian ng Ron sa pagtulak nila patungo sa kaharian ng Polisti. Tinapik ng hari ang balikat ni Varys, pinag-iingat sa biyahe at sa paglahok sa kompetisyon. Nagpatuloy lang na kausapin ng hari si Varys, baka ay pinapayuhan pa nito ang prinsipe sa mga maaari nitong gawin at pinaalalahanang dalhin ang pangalan ng kaharian sa mga kamay nito. Sa likuran, naruroon lang na nakatayo si Davy. Maraming pumapasok sa isipan niya, ngunit nanatili lang siyang tahimik at walang imik sa likuran. Imbes na puntahan ng hari si Davy upang kumustahin, ngunit tumalikod na ito. Nasabi na lang ng hari kay Davy na ikinagagalak nitong makita siyang nasa malusog na pangangatawan. Matabang ang pagkakasabi nito, parang hindi iyon sincere, hindi nagmula sa puso. Sa gilid, napansin iyon ni Winley. Natahimik na lang si Davy roon. Pakiramdam niya ay mag-isa lang siyang nakatayo roon at hindi man lang napapansin ang presensya niya. Siya ang unang prinsipe ng kaharian, ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkilala ng hari. Para kay Davy, hindi na yun mahalaga, ayaw niyang balutin siya ng emosyong sisira sa araw niya. Pagkatapos ng tunog ng mga trumpeta ay sinimulan na ng tagapagsalita ng hari ang anunsyo nito sa lahat. Sinabi nito na isang malaking importansya ang paglahok ng ikaapat na prinsipe na si Varys sa Continental Swordsmanship Competition. At ang pakay noon ay tinatanggal ang curfew sa buong kaharian para sa araw na iyon upang magsaya at simulan ang pista. Nakaupo ang hari na nakamasid sa mga tao. Hindi na mababanaag dito ang dating kagitingan nito noon, bukod sa katandaan, kapansin-pansin na talaga ang malaking ipinagbago nito. Maihahalin tulad ang hari ngayon sa isang leyon, ngunit nanghihina at pagod na sa lahat ng bagay. Maaliwalas ang kalangitan sa labas, pati ang mga puno ay kay gandang pagmasdan. Nakahalumbaba si Davy habang sakay ng karwahe. Nakatunghay siya sa bintana sa labas. Masaya ang magkakapatid sa loob ng karwahe. Hindi naman boring ang biyahe gaya ng iniisip ni Varys. Iwinika nito kay Davy na kung inaalala niya ang mga mababangis na hayop sa daan, natitiyak nito ang seguridad nila dahil sa mga maharlikang gwardiyang nakabuntot sa pagbiyahe nila. Sumabat naman si Winley na sabihin lang ni Davy kung hindi ito komportable sa biyahe o kahit saan upang makagawa ito ng paraan. Inaalala ng kambal ang kapakanan ni Davy, ngunit sinabi lang niya na huwag nang mag-alala ang mga ito, maayos lang siya. Kung mayroon man siyang bibigkasan, iyon ay ang nakakapagod na biyahe patungo sa kaharian ng Polisti. Iyon lang ang reklamo niya kung sakali. Upang mawala ang bagot ay inilabas ni Davy ang bote ng wine na pinadala niya kay Amy kanina, saka pinaalalahanan niya ang kambal na hinay-hinay lang sa pag-inom. Ayon kay Winley, iyon ang kauna-unahang beses na iinom siya ng matapang na inumin. Naitanong naman ni Varys kung saan nakuha ni Davy ang magandang uri ng alak na iyon. Sinagot lang sila ni Davy na galing ang alak na iyon sa kanyang ina. Iyon ay isa sa mga bagay na iniwan sa kanya. Nang hinayang si Varys, kailangan ba raw talaga nilang inumin ang alak na iyon? Iniwan iyon ng ina ni Davy, tiyak may halaga iyon para sa prinsipe. Walang kaso kay Davy na inumin nila ang alak na iyon. Sa karwahe kung nasaan sila, sa haba ng biyahe, tila deserve nila ang ganoong uri ng inumin. Nagtataka ang kambal. Napansin ng mga ito ang pagbabago ni Davy. Naalala ni Winley noon, masyado raw siyang overprotective, lalo na sa mga bagay na iniwan ng kanyang ina bilang alaala nito na panghahawakan niya. Napapikit na lang si Davy dahil sa talas ng memorya ng kambal. Lahat yata ay sariwa pang natatandaan ng mga ito ang nangyari sa kanila noong mga bata pa sila. Itinaas nila ang mga baso saka nagbunyi.
Hindi iyon ang uri ng alak na itinatago lang, kundi iyon ay dapat na nilalaklak. Nagkasundo ang magkakapatid. Iisa lang ang tumatakbo sa isipan nila noong mga oras na iyon, ang magsaya at magpakalasing. Sa kalagitnaan ng gubat, ang biyahe ay nagpapatuloy. Sumapit ang gabi, lumitaw ang dalawang buwang may kulay asul at pula. Nag-ingles sila ng kahoy at pinag-apoy iyon. Bukas ng umaga ang pagpapatuloy ng biyahe nila. Lahat ng kasama nila sa karwahe, kabilang ang mga ngabayo at mga gwardiya ay nagpahinga na muna ngayong gabi. Mukhang isang araw pa ang itatagal ng biyahe bago sila tuluyang makapunta sa kaharian ng Polisti. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Baris at itinanong kung komportable ba si Davy dahil iyon ang unang beses niyang magkampang sa labas ng kaharian. Sinagot lang niya ito na malapad ang karwahe, sapat na siyang magpalipas ng gabi roon. Tinanong naman ni Davy si Winley. Sumagot lang si Baris na naidala na nito ang kakambal sa mas komportableng lugar na pagpapahingahan. Gusto raw kasi ni Winley na makatabi si Prinsipe Davy. Natawa si Davy, mukhang lasing na talaga ang prinsesa. Nagkaroon ng tamang sandali sina Baris at Davy upang makapag-usap noong gabi na iyon sa tapat ng siga. Nabanggit ni Baris ang tungkol sa kanila noon, na gusto raw ni Davy ang magkampang sa labas gaya ng kung nasaan na sila ngayon. Sinubukan daw nila noon na sumama sa mga parada upang ma-experience ang makalabas, ngunit hindi yun ganoong kadalas na nangyayari noon. Sumasang-ayon na lang si Davy sa kwento ni Baris. Tulad noong mga sandaling iyon, kung pwede lang na gumamit ng kabayo si Davy, malamang ay hindi na sila aabutin ng siyam-siyam para makarating sa paruroonan nila. Ang kaso, mahina pa siya, hindi pa mangyayari iyon. Inaalala ni Davy ang mga bagay na natatandaan niya noon. Kung may mga bagay daw na nagbabago, mayroon namang nananatiling ganoon pa rin. Matapos ang saglit na sandali ay nagpaalam na sina Davy at Baris sa isa't isa. Dumating naman si Amy at tinanong ang prinsipeng pinagsisilbihan na dapat ay nagpapahinga na siya noong mga oras na iyon. Nakamasid lang siya sa ganda ng mga buwan sa kalangitan. Ani Davy, iyon ay mas maganda kumpara sa mga gabing nakikita niya ang mga iyon. Pagkatapos ay bumali si Davy ng sanga, saka iwinasiwas sa ere na naglikha ng kagaanan sa kanyang loob. Sisiguraduhin niya sa sarili na magiging maganda ang kanyang pagbabalik.